Hindi yan kay Tekram, hindi nyo naman makikilala yan. Ultimo pagkain na lang niyan ni Ram, ibibigay pa yan sa iba, ibibigay pa yan sa bata. Grabe yun, yung pinagdadaanan ngayon ni Ram, ni Tekram. Sobra. Mas matindi yung sa kanya kasi inalagaan niya, kinupkup niya, minahal niya si Dave. Si Ram mismo ang nagsabi sa akin, wag mong pansinin. Wag kong sagutin. Nanahimik ako. Dahil kung sasagutin ko pa siya, although ang nangyari kasi, dahil hindi rin kami sumasagot nung una naming team, parang lumabas na kami ang masama dahil hindi kami sumasagot. Kasi, galing din kay Ram kasi wag ko na lang sagutin. Siya ang nagsabi sa akin. Pero naisip-isip ko din na siguro kung sinagot ko, sinabi ko yung side ko, hindi siguro lahat, kumbaga, mapapaniwala nila. Ang sa akin kasi nanahimik. Gabi napanood ko yung live nila Ram. Halos madurog yung puso ko kasi kilala ko si Dave. Una namin nakilala yan sa Divisoria. Ako pa ang nagsabi kay Ram, kilalanin mo maigi. Huwag mo munang iuwi sa apartment namin kasi magkasama kami sa apartment. Kasi syempre, magpapapasok ka ng ibang tao, lalo't nasa Divisoria, hindi mo kilala yung background ng family niya. Si Ram naman talagang ang heart niya, gusto niya talagang tulungan ang bata. So sige, sabi ko, ikaw ang bahala. Hanggang sa dumating pa yung point na parang nagtatalo kami dahil nga sa bata kay Dave. Kasi yung pag napunta sa Green Hills, may pwesto kami sa Green Hills. Nagtuturo yan. Sabi ko, doon ko napansin na may something sa bata, may mali. Kasi tuturo niya, gusto ko yung kanyang cellphone. Oh. Basta pag nagustuhan niya, kukunin niya. Wala siyang yung, tito, pwede ko bang, basta, kumbaga na-spoiled lahat na ibibigay sa kanya. Ayan, medyo siguro sa pagdidisiplina talaga kung paano yung mabilis kang makakuha ng hindi mo pinaghihirapan. Ma-overwhelm ka sa blessings. Hindi ko pinaghihirapan, mabilis parang magaan lang sa'yo. Sige. Marami pang nagsuporta. Maraming nagbigay ng blessing sa kanya. Tapos may mga nakapaligid pa na mga itong mga titas na sa tingin mong totoong nagmamahal. Pero mas binibrainwash nila yung bata para maging masama o tumalikod doon sa nag-alaga at nagmahal sa kanila. Kaya, di ba, gali. So, naglayas, ayun, ng girlfriend. Yun yung hindi niya magawa dito sa bahay kasi gusto lang namin sa mismo ang umaayaw. Ayaw nila nang ididisiplina sila. So, ganyan ang nangyayari. Hindi naman lahat ng bata ganun. Pero, ayan, si Dave at saka si Eman halos magkakaparihas. Ayun. Kaya, sabi ko nga, kung makausap ko si Ram, huwag na siyang magkup-kup. I-priority niya yung pamilya niya. Kasi kahit anong kabutihan pang ipakita mo sa tao, ikaw pa din bandang huli ang hindi... ikaw pa rin bandang huli yung magiging mali sa kanila. Kahit man lumuha ka ng dugo sa kanya, hindi nila ma-appreciate yan. Yung effort mo, hindi nila ma-appreciate yan. Kasi meron silang gustong gawin sa buhay nila. Yan. Alam ko yan. Alam ko yung totoong ugali ni Dave na pagtatakpan lang kay iniisip ni Ram na mababago niya. Na syempre, dinidisiplina niya kung ano yung way o style ng pagdidisiplina nila tatang sa kanya, ina-apply niya kay Dave sa mga anak niya. Ang problema, talagang, kumbaga, kumukulo nga, nagpipigil sa loob ng bahay yung totoong innate na ugali ng bata. Kasi ganun siguro siya. So, hindi nakapagpigil. Ayan. Isang sulsul lang, isang brainwash lang, kumampi doon sa isa. Yun. Sana binggabay ito sa inyo. Huwag niyong kakalimutan yung mga taong nagpayo, naggabay, nagmahal sa inyo, tumulong. Kasi sabi nga nila, kung hindi ka marunong lumingon, bandang huli, hindi natin alam. Sana maging successful siya. Kayong lahat din, lahat ng mga nakasama kong
ano ba yun? Binackstab ako. Oh, God bless sa kanila. Awa ng Diyos, ito pa rin ako. Despite sa mga paninira, mga salita, may mga sponsor na umalis sa akin. Ako naman, hindi naman ako nagpipigil. Hindi ako nagsasabi na, okay, kumbaga, bakit kayo umalis? Hindi. Desisyon nila yan. Kung ayaw sa atin, walang problema. Kung gusto nyo doon magsuporta sa family na yon, go. Kasi ang sa akin lang, kung ano yung nandito, yun yung para sa ating channel. Yun yung ating gagamitin at yun ang bigay ng Diyos. Yung mga totoong nagmamahal sa channel natin. Hindi natin kailangan ipilit na sabihin ganyan-ganyan, bakit ka kumampi doon? Desisyon nila kasi may alam na nila yan kung ano yung tama at saka yung mali. May mga tao lang talaga na mabilis mapaniwala. Isang kwento lang, maniniwala doon, which is hindi mo na inaalam kung ano yung totoo. Yun, sana sa Manalastas family, mga pagsubok na ito, lilipas din. Ngayon lang yan kasi kasagsagan, pero mga ilang weeks, parang yung sa akin dati, na halos hindi na ako lumabas dahil yung paninira nila sa akin, yung buong pagkatao ko, yung pamilya ko, talagang, sabi ko nga, hindi ko alam kung dadaan pa ba ako na lalabas pa ba ako dahil sa mga ginawa nila. Grabe yung trauma at saka yung stress na nabigay sa akin. Yung tinulungan mo, inakala mong mamahalin at tutulungan ka din dahil natulungan mo silang lahat. Bandang huli, ikaw pa yung napasama. Kaya ngayon, anyway, about sa channel, hindi ko naman magagaranti na magtatagal pa ito. Kung ano na lang yung nandito, yun yung ating itutuloy. Kung anong meron ng channel, yun yung ating gagawin. Kaya sa mga scholars natin, hanggat meron pa tayong channel, continue lang kayo. Huwag kayong gi-give up. Mangarap lang kayo. At I know naman si Lord ang bahala. Basta tayo ay nagsisikap at hindi nakakalimot sa Kanya. Ayan, shout out po sa ating 89 viewers po na nandito. Okay, so ayun, na-share ko lang po yung aking kasi nasasaktan po ako kasi si Ram kagabi umiyak. Sobrang babaw din ng luha niya. Parang ako, mabilis akong malungkot, mabilis akong masaktan. Pero grabe yun. Yung kilala ko kasi sila, yung mga Manalastas family. Kilala ko sila. Napakabait ng pamilya niyan. 10 taon akong pabalik-balik sa Pampanga. Never akong pinagdamutan ng pamilya na yan. Kaya sa mga naninira sa kanila, alamin nyo muna yung totoo. Tingnan nyo muna yung background nyo bago kayo manira sa Manalastas family. Si Ram, nakasama ko yan ng 10 years sa pagbibusiness sa Manila. Na halos, itong bahay, sa totoo lang, itong bahay na ito, dahil sa kanya inabuo ito. Dahil ako nangangarap akong magkaroon ng bahay dati. Nung wala pa akong bahay, nagtatrabaho kaming pareho, naghahanap buhay. Sabi ko, gusto kong magpatayo ng sarili kong bahay sa probinsya. Sabi niya, sige, kung meron kang dadagdagan natin. Tinutulungan niya ako. Bukod sa sahod ko, bukod sa kinikita ko, kinikita namin, halos na nga lang yung buong income ibigay niya sa akin. Ganon kabait ang tao na yan. Kaya nasasaktan ako pag mayroong naninira sa kanya dahil hindi nyo alam ang ugali niya, napakabait niya. Si Dave talaga matigas ang puso niya. Matigas ang puso niya ni Dave noon pa. Kaso si Ram, pilit niyang gusto niyang mabago dahil gusto niyang tulungan yung bata. Ang problema sa mga tita na kumakampi doon, hindi nila iniisip yung effort ng family, yung effort ni Tekram. Kung hindi yan kay Tekram, hindi nyo naman makikilala yan. Ultimo pagkain na lang niyan ni Ram, ibibigay pa yan sa iba, ibibigay pa yan sa bata.
Hindi ako tatagal sa Malasas family ng 10 years kung hindi sila mabuti. Kung kakampihan nyo lang yung bata, hindi nyo aalamin yung side ng totoong pamilya, yung kanilang feelings, yung kanilang buhay. Masasabi nyo lang yan dahil nagmamahal kayo kay Dave. Hindi nyo alam na tatakpan nyo yung totoong ugali ng bata. Dati sinasabi ko na yan kay Ram na dapat mag-ingat ka. Na-overwhelm yan sa blessings dahil hindi niya pinaghihirapan yung mga bagay-bagay na natatanggap niya. Ikaw ba naman, saksakan ka ng mga ginto, saksakan ka ng mga pera. Wala ka nang gagawin, nakahilata ka na lang. Hindi mo na pinaghihirapan lahat ng bagay na natatanggap mo. Diba? Hindi maganda bilang anak. Kaya ang ginagawa ni Ram, unti-unti niyang binabago yung lifestyle. Kaso ang nangyari, ganyan, nagrebuilde. Sumama dun sa tingin niyang mapapabuti siya. Pero anyway, good luck na lang. No? Kasi mas gusto naman niya dun. Kung sa akin lang, para lang sa akin. Hayaan na. Kung ayaw na bumalik, huwag nang pilitin. Kasi madami pang ibang dapat tulungan. Nakapokus ang atensyon doon sa bata. Mas mahirap dyan. Mas matindi ang pinagdadaanan dyan. Lumingon tayo, tingnan natin yung kapaligiran natin kung sino yung deserve. Hindi yung puro na lang ganyan. Imbes na itutulong po natin sa totoong naghihirap, nandoon. Ini-spoil natin. Pinubuhusan natin ng lahat ng kung ano-ano. Anong nangyayari sa bata? Di ganyan. Okay, ano lang po yun, Kaponi, kasi masyado lang po ako nasasaktan din sa mga nagbabash, nagsasabi ng hindi maganda kay Ram. Sana matigil na. At saka, hayaan, kung yun ang gusto ng bata doon siya. Ako niya doon sa kanila, okay. Walang problema. Hindi naman kailangan din natin pilitin kasi desisyon at isip nila yan.